Awit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Siawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Payag ang kanyang pagligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, nahahayag sa salmong tugunan ang buod ng mga pagbasa sa araw na ito. Mapapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Sa Diyos ba natin nilalagak ang ating pag-asa at pagtitiwala sa kasalukuyan? Sa ibang tao, sa mga hula o sa katanyagan? Manalangin tayong gabayan ng Panginoong may kapal ang ating mga pinapahalagahan sa buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagduri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kinapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng
sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawan mong manahan sa mga iloobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na naging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas sa mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa poon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy
sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nanalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang, gantimpala ninyong tanan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybayin ng dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin.
Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan, inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyayari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman, sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtatamasa kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyo nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyong mga kayo'y pinupuri ng lahat ng mga tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Ipinahayag ni Propeta Jeremias sa unang pagbasa na palagi tayong magtiwala sa Panginoon na Siya lamang ang makapagbibigay ng kaganapan sa ating buhay sa ngayon. Sabi ng Propeta Isaías, Jeremias, tayo ngayon ay magiging mga halaman, itinanim katabi ng batis, palaging umaapaw ang grasya ng Diyos sa bawat isa. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon ay ang pasimula ni Jesus sa kanyang pangangaral sa kapatagan. Ay kaanim na kabanata ni San Lucas ay halos sinimulan ni San Mateo, kasintulad na ikalawang kabanata ni San Mateo, kung saan ito ay ang pangangaral ni Jesus sa bundok. Kung sinimulan ni San Mateo ang salaysay tungkol sa mga 8 Beatitudes, halos parehas ang pagsasalaysay ni Lucas. Subalit, ang nakalagay dito ay hindi lamang pagpapala, kundi mayroong ding sumpa. Ang mga itinuturing na dukha, sila ang mga itinitipon ng Diyos bilang kaniyang sambayanan. Kaya tinawag sila ni Kristo, tinawag sila ni Jesus na mapalad sa kabila ng hindi kanais-nais na pangyayari. Patuloy silang umaasa sa ginhawaan sa pamagitan ng kanilang kabutihan. Walang ibang inaasahan ang mga dukha. Walang ibang inaasahan ang mga mahihirap, kundi ang ating Panginoon. Kaya sila ay patuloy na pinagpapala ng Diyos sa kabila ng kanilang kawalan. Sa kabila ng kanyang paghihirap, sila ay pinagpapala ng Diyos. Dahil sila ay patuloy na umaasa sa tulong at awa ng Diyos. Subalit, may mga taong sinusumpa si Jesus taliwas sa mga nahihirapan, kundi sila ang mga taong napupuno sa kanilang buhay. Akala natin si Kristo ay tutol sa taong mayayaman at marangal ang buhay. Mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos ay hindi galit sa mayayaman.
Ang ating Panginoong Diyos ay hindi galit sa mayroong kakayanan. Subalit, tutol ang ating Panginoong Hesus sapagkat ang alam ni Hesus, marami sa kanila ay marami na, sobra-sobra na ang kanilang kayamanan, pero patuloy pa rin silang nagkakamkam ng kayamanan at kung minsan, inaapakan ang dignidad ng mga dukha para makamit lamang nila ang kanilang inaasam sa buhay. Ito yung ikinagagalit ng ating Panginoong Hesus. Hindi galit ang ating Panginoong Hesus sa mayayaman. Hindi galit ang ating Panginoong Hesus sa may mga taong mayroong naabot sa buhay. Dahil iyan ay kanila ding pinaghihirapan. Dahil kanilang yan, ang mga bagay na iyan ay kanilang pinaghirapan bago nila marating ang kanyang kayamanan, ang kanyang posisyon. Subalit ang pinakaayaw ng Diyos na gamitin ang mga dukha, apakan ang dignidad ng mga mahihirap, gamitin ang mga mahihirap para matupad lamang nila ang kanilang inaasam sa buhay. Yan ang pinakaayaw ng Diyos. Kaya sa ating buhay, dapat nating itrato natin hindi lamang isang kapalaran, kundi isang pagpapala. Ang pinakadakilang pagpapala ay ang bagong buhay na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Kaya sa ikalawang pagbasa, ipinahayag ni San Pablo na sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Jesus ay nagkaroon tayo ng katibayan sa pananalig sa Kanya. Sabi nga, kung si Kristo ay muling nabuhay, ang ating buhay, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, ang ating buhay ay parang hindi na kompleto. Kaya noong si Jesus ay muling nabuhay, minarapat tayong tawagin ng mga saksi upang patuloy natin isabuhay ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa kapwa. Marahil maisip natin na paano maging mapalad ang mga dukha ngayong naghihirap sila. Mga kapatid, mahabagin ang Panginoon at patas. Kung ang mga dukha ngayon ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, humihingi ng kapatawaran at nagsusumikap na talikuran ang kanilang kasalanan, sila ay naghihintay ng gantimpala mula sa Panginoon. Paon na rin ng Panginoon na parang silang halamang nakatanim malapit sa batisan. Ngunit kung ang mga dukha at ang mahihirap ay lalong ipinabaon ang kanilang sarili sa paggawa ng kasalanan, ay matatapos ang kanilang buhay na isang dukha hanggang sa kabilang buhay. Matatawag lamang tayong mapapalad kung tayong lahat ay nagsisisi sa ating mga kasalanan. Matatawag lamang tayong mapapalad kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit kung tayo ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, tayo rin matapos ang ating buhay dito sa lupa, ay pareho lang ang ating makakamit sa buhay na walang hanggan. Kung ikaw naman ngayon ay komportable ang buhay, hindi salat, ikaw mayaman, may mga ari-arian, busog at nagsisitawa,
subalit nabubuhay din sa kadamutan, sa kahalayan, sa pagiging ganid, mapagmataas at makamundo, ay anumang oras ay kayang bawiin iyan ng Panginoon ang mga bagay na sa iyo. Tandaan natin, ang mga bagay na iyan ay hindi mo madadala sa langit. Ang bagay na iyan na iyong pinakamamahal, na iyong pinakakaingatan, na iyong pinaghihirapan, na iyong pinagdadamot, ang mga bagay na iyan ay mawawala at hindi mo madadala sa kabilang buhay. Kaya't kung ikaw ay nasa kaginhawaan ngayon, ikaw ay mayaman, ay nagsisimula magsisisi sa iyong kasalanan, tumulong sa mga dukha, na mahagi ng mga biyaya, talikuran ang kamunduhan, upang manatili ang inyong pag-unlad, ikaw ay magkakamit ng gantimpala mula sa langit. Kaya simulan natin, tanggalin natin, bawasan natin, ipamahagi natin ang mga pinaghihirapan natin, lalong-lalo na sa ikakatuwa ng ating kapwa, para sa ating buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo po ang lahat, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doong magmumulang paririto, at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, kami dumadalangin o Diyos amang mapagpala, upang sa pamamagitan ng matiwasay na pamumuhay, mapabilang kami sa mga tunay na mapalad sa iyong paningin. Buong kababaang loob kaming dumadalangin. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang kumapit sa iyo, Ama, na siyang nagpapalakas sa kanila upang magampanan nila ang kanilang tungkuling maglingkod ng may integridad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga nagnanais na maglingkod sa aming bayan, biyayaan mo nawa sila ng karunungan, integridad at katapatan upang matupad ang kanilang mga adhikain, lalong-lalo na yaong mga para sa lubos na mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa aming lahat na natitipon ngayon, tulungan mo kami sa aming adhikaing magpakabuti sa pamamagitan ng patuloy na pagmamahal sa kapwa upang mapabilang kami sa mga taong mapapalad sa harap mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong kawan na patuloy na umaasa sa iyong walang hanggang awa. Sa pamamagitan ng aming mga panalangin, maalala naming tunay kaming pinagpala sapagkat nariyan lagi para sa amin sa Jesucristong anak mo at ng aming Panginoon. Amen. Magsupo muna ang lahat. Maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibagawin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod na gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Iginasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin iyong pagmamahal sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo ay unang inang bigay. Ang anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francesco na aming Papa, at ni Jose Advincula na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahinlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawat patuloyin sa iyong kaliwanagan, at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, suba sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming
si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they shall be comforted. Rejoice and be glad, for your reward will be great. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Blessed are the meek, for they shall inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Rejoice and be glad, for your
are merciful, for they will know mercy. Blessed are the clean of heart, for they will God. Rejoice and be glad, for your reward will be great. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Blessed are peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs in the kingdom of heaven. Rejoice and be glad, for your reward will be great. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Announcement. Sa lahat po na may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari niyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito hanggang February 28. At pinakikiusap na bago dalhin at ay alisin na ang ribbon, wires at mga stampitan nito. Ito po ay susunugin sa darating na March 4, 2025, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa March 5, 2025. Inihahandog po ang programang Home Base Plus, ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayon din para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno. Mangyari na mag-email sa himalanangnazareno@gmail.com. Inahanyayahan po ang lahat na sumabaybay. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat na banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging mananabik sa pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming kabubuhay sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailangan ng iyong angkan, lalong-lalo na para sa manangangailangan ng iyong tulong at tawa. Makamtanawa namin iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, naming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng Poong Isos Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ituturo ka namin ang pagkakasan ng sinabi. Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalangan. Ang ay sagisag ng asal. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,